Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Teresa. Taong 1989, Samar. Hindi takot si Teresa sa dugo. Sanay na siya sa amoy ng gamot. Sa puting pader at dingding, mga kurtinang humaharang sa pagitan ng pag-asa at pagkabigo. Sa malamig na kama ng ospital kung saan palaging nauuwi ang kanyang mga dasal sa luha at sakit. 3 beses nang nabuntis. 3 beses narinig ang tibok ng mga pusong hindi nagtatagal. Ang una, tahimik na nawala sa kanyang sinapupunan bago pa man niya masabi sa kasintahan ng balita. Ang ikalawa, inabot ng 7 buwan. Isang batang lalaki na may kamay na kasya sa palad. Pero katulad ng nauna, hindi rin nagtagal. At ang pangatlo ang pinakamasakit. Dahil sa gabing yun, kung kailan pumanaw ang sanggol, ay siya ring pag-iwan sa kanya ng asawa. Alam mo naman Teresa matagal ko nang gustong magkaroon ng pamilya. Matagal nang hinihingi ng mga magulang ko ang apo. Wika ng dating asawa. Alam ko naman yun. Sa tingin mo ba gusto ko mawala yung anak natin? Hindi naman to ang unang beses Pangatlo na yan, hindi na to normal. May mali sa relasyon natin. May mali sa'yo. Sa akin, bakit ako ang sinisisi mo? Isa ka rin sa dahilan, no? Kung naaalagaan mo ko ng maayos, kung sinusuportahan mo ko. Alam mo naman na maselan yung pagbubuntis ko pero pinagtatrabaho mo pa rin ako. Aba, ayos din to Alam mo sa hirap ng buhay natin ngayon, hindi kaya yung sahod ko lang. Alam mo tama na. Ayoko na. Sapat na siguro ang 3 pagkakataon. Mukhang hindi talaga tayo mapapagbigyan. Oh, saan ka pupunta? Magpapalamig. Doon muna ako sa mga magulang ko. Hindi na nakipagtalo pa si Teresa. Pero ito na pala ang huling beses na magpapakita sa kanya ang lalaking minahal sa loob ng 7 taon. 7 taon na hindi niya na maibabalik pa. Mula noon, iniwanan ni Teresa ang bahay na puno ng alaala. Bumalik sa kanyang probinsya. Naganap ng liblib na lugar. Sa dulo ng baryong kinalakihan, malapit sa kagubatan upang mamuhay mag-isa. Payapa, malayo sa ibang tao. Doon niya inilibing ang mga pangalang hindi na kailanman narinig ng mundo. Mga pangalan ng anak na hindi niya na naisilang. At doon siya natutong mabuhay sa katahimikan. Tuwing gabi, naglalatag siya ng isang platong kanin sapag. Isang pag-uugali na hindi niya na napigilan. Parang panalangin para sa batang hindi dumating. Tuwing may iyak na sanggol sa baryo, napapahinto siya. Hindi sa inggit, kundi sa pananabik. Isang kirot na hanggang sa ngayon, hindi pa rin gumagaling. Ilang beses nang nagpasuri ang dalaga sa mga manggagamot. Pero ang sabi ng mga ito, hindi na siya maaaring magdalang tao. Delikado na para sa kanya. Minsan hindi mapigilan ng dalagang magtanong kung siya ba ay sinumpa ng kapalaran. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nabibigyan ng kasagutan. Isang gabi, habang walang humpay ang ulan sa kagubatan, nagising si Teresa sa isang mahinang iyak na sumisingit sa huni ng kuliglig at lagaslas ng tubig. Hindi ito iyak ng hayop. May laman, may takot, parang pakiusap. Nung una inakala ng dalaga na baka guni-guni lamang ito. Ngunit habang tumatagal, mas luminaw sa kanya ang naririnig. Bitbit ang lampara. Sinundan niya ang tunog hanggang sa puso ng kagubatan. Madulas ang putik at mga puno, tila mga ahas na nakahambalang sa daan. Sa pagitan ng mga ugat at basang dahon, natagpuan niya ang isang sanggol. Tila hindi lalampas ng 2 taong gulang.
Isang batang lalaki yakap ang sarili. Duguan ang tuhod at mga braso. Nanginginig sa lamig at sindak. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at lungkot na tila matagal nang inabandona. Walang bakas ng magulang. Walang tao sa paligid. Walang bakas ng daan pabalik sa mundo ng mga tao. Sa kabila ng takot at mga kwentong bumabalot sa kagubatan, kahit nagdadalawang isip, pinasa ni Teresa ang bata pauwi. Nilinis niya ang mga sugat nito. Binalutan ng tela ang mga galos. Binantayan ang bawat paghinga sa buong magdamag. Handa niyang isuko ang sarili kung sakaling may sumunod na panganib. Ganun pa man, pinigilan niyang lubusang ibigay ang loob sa bata. Alam niyang malaki ang posibilidad na balang araw hahanapin at matatagpuan nito ng tunay na pamilya. Ngunit dahil matagal nang nananabik na punan ang sariling pangungulila, hindi na rin sigurado si Teresa kung hanggang kailan niya kayang pigilan ang sarili na mahalin ang batang minsan niya nang nailigtas. Kinabukasan dumating si Aling Rosario, kapitbahay ni Teresa. May daladalang mga gulay at prutas upang ibigay sa dalaga. Minsan na siyang natulungan nito. Kaya naman nang malaman ang pinagdaanan, si Aling Rosario na ang tumayong nanay sa dalaga. Nagbibigay payo, tumutulong hanggat kaya. Tao po. Teresa, iha. Nandito ka ba? Wika ni Aling Rosario. Walang sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at tinanap ang dalaga. Nag-aalala na baka napano na ito. Teresa, iha. Si Aling Rosario to. Meron akong dalang mga prutas. Ano bang nangyayari sa'yo? Dali-daling pumunta ang matanda sa kinaroroonan ni Teresa. Tinignan ang katawan. Naghahanap ng sugat o pasa. Nang mapagtantong ayos lang ang dalaga, muli itong nagsalita. Iha naman. Bakit ka sa saig natulog? Ganyan pa ang pwesto mo. Akala ko na paano ka... Natigilan sa pagsasalita ang matanda nang makita kung ano ang laman ng kama ng dalaga. Iha, ano to? Kanino? Saan? Hindi ko po alam, Aling Rosario. Nakita ko lang po siya kagabi. Basang-basa sa ulan. Parang iniwan na ho eh. Naawa ko sa bata kaya pansamantala ko munang kinupkop. Mabuti na nga lang po walang lagnat yung bata kaso lang ang dami niyang sugat at galos. Parang matindi po yung pinagdaanan ng batang to. Sigurado ka ba iyan na walang tao sa paligid? Baka naman nailapag lang ang bata. Babalik ka ng magulang, kaso kinuha mo na. Baka mapagbintangan ka. Kinuha mo ang batang to. Kung ganun po, sila ang dapat nating ireklamo. Bakit nila pinabayaan ng isang musmus sa gitna ng kagubatan? Mag-isa? Puro galos tapos walang kasama? Hindi ko naman itatago ang bata eh. Sa totoo nga ho niyan, pupunta ako ng bayan para magtanong kung kaninong anak to. Pero bago sana natin ibigay, patignan natin yung mga magulang. Kaya ba nilang alagaan yung bata na yan? Para hindi na maulit yung nangyari. Paano na lang kung di ako nagising? Kung di ko nakita yung bata? Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Pasalamat nga sila. Nabiyayaan ng anak eh. Hindi lahat ng tao. O siya, tama na yan, iha. Maghahanda muna ako ng agahan para sa inyo ng bata. Magpahinga ka muna dyan. Pumwesto ang dalawa upang makapagpahinga ng maayos. Habang siya naman ay naghanda ng agahan. Alam ni Aling Rosario ang sakit na nararamdaman ng dalaga. Kaya bago pa ito magmuni-muni kaagad niyang pinigilan. Kahit papano, naiintindihan ng matanda ang nararamdaman ni Teresa. Ang nag-iisang anak na babae ng matanda. Matapos makapag-aral ay iniwan siya. Kaya naman sa pamamagitan ni Teresa, kahit papano nararamdaman muli ni Aling Rosario na meron siyang anak. Isang taong may pakialam sa kanya at handa siyang samahan sa natitirang oras sa mundo. O may kumakatok ba kasi Andres na yan? O sandali, pasok ka, iho.
Pagbukas ng pintuan, isang lalaki ang pumasok. Matangkad, matipuno at maamo ang muka. Ganun pa man kitang-kita ang pagiging simple ng lalaki. Merong dalang mga kamote at bigas. Pasensya na ho kayo ha, natagalan ako. Nakipagtalo pa ako sa presyo ng kamote. O Teresa, anong nangyari sa'yo? Wika ni Andres, ang matagal ng kaibigan ng dalaga. Puyat lang yan, iho. Paano ba naman kasi? Yan, tignan mo. Bago pa man magtanong si Andres, pinaliwanag na ni Aling Rosario ang kaganapan. Ah, ganun ho ba? Akala ko O wag ka na maingay dyan. Pagpahingayin mo sila. Tulungan mo ako dito sa pagkain. Maraming salamat po sa inyong dalawa ha. Hindi ko alam kung paanong susuklian ang kabaitan nyo. Ano ka ba, iha? Walang anuman. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Magpahinga ka dyan. huwag ka mag-alala Teresa. Nililista ko lahat ng utang mo. Ikaw talagang bata ka. Biro lang po, Aling Rosario. Lumipas ang ilang linggo. Sa tulong nila Aling Rosario at Andres, naalagaan nila si Teresa ng mabuti. Naghilom ang mga sugat at galos. May kaalaman si Aling Rosario sa mga halamang gamot. Si Andres naman ang kumukuha ng mga ito. Katulad ng napag-usapan, nagtungo ang tatlo sa bayan. Kung kani-kanino nagtanong, hinanap kung sino ang nakakakilala sa bata. Pero lumipas ang maghapon. Wala ni isa ang nakakilala sa mga bata, maging sa mga magulang nito. Susubukan ko uli bukas. Hindi pwede yung ganito. Anong klaseng magulang yung nag-abando sa bata? Kung hindi nila kayang alagaan, sana pinaampon na lang nila. Huwag ka mag-alala Teresa. Sasamahan kita bukas, hindi tayo titigil. Hanggat hindi natin nahanap ang pamilya ng bata. Ano bang pangalan niyan? Teresa, total, ikaw naman ang nakahanap sa kanya. Ikaw na ang magbigay ng pangalan sa bata para alam natin ang pagkakakilanlan. Nagkaroon ng bagyang katahimikan sa pagitan ng tatlo. Taimtim na nag-isip ang dalaga kung ano ang gustong ipangalan sa bata. Miguel. Miguel ang itawag natin sa kanya. Ito sana ang ipapangalan niya sa isa sa mga anak. Isang pangalang nagbigay ng pag-asa na kahit papano mabibigyan ng pagkakataong masambit ang pangalan. Miguel? Ayos, gusto ko yan. Mukha namang Miguel ang itsura niyan Kinabukasan, nagtungo muli sa bayan ang dalawa. Isang linggo na rin ang lumipas at mukhang wala talagang nakakakilala sa bata. Pinayuan na lamang sila ng mga nakakatanda, maging ang barangay na pansamantala. Kung hindi nakakaabala sa dalawa, maaaring sila muna ang kumupkop sa bata habang hinahanap pa ang pagkakakilanlan ng pamilya. Pero sa totoo lang, mukhang malabo nang hanapin pa ng mga magulang ang bata. Wala ni isang tao ang naghahanap ng bata sa ating bayan. Nagtanong na rin kami sa mga karatig lugar at ganun din. Walang batang nawawala. Pero kung ayaw nyo naman, pwede nyong ibigay sa amin. Bibigyan namin siya ng matutuluyan. Bali parang iniwan talaga yung bata, ano? Mga walang puso. Ganun na nga, iho. Kung mamarapatin nyo, pwede nyong ibigay sa amin. Ay, hindi na po kailangan. Ako na lang po yung mag-aalaga sa bata. Ano po bang dapat gawin? Kahit papano po kasi, napamahal na sa amin yung bata eh. Lumipas sa mga taon. Tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni Miguel. Napalitan ng tawa at sigla ang gabing puno ng takot. Lumaki siyang tinuring na anak. Natutong magbasa sa tabi ni Teresa. Natutong lumakad sa bukid sa gabay ni Andres. Natutong gumalang sa lihim na mundo sa payo ni Aling Rosario. Sa bawat pagsikat ng araw, naging liwanag ng buhay ni Teresa si Miguel. Isang himala na isinilang sa gitna ng ulan at dilim. Naging daylan
kung bakit nanumbalik ang sigla ng buhay, kung bakit niya piniling manatili, magmahal, at maniwalang may pag-asa pang matupad ang matagal niya nang inaasam. Kaso nga lang kasabay ng paglipas ng panahon, may kakaibang napansin si Aling Rosario sa bata. Hanggat maaari, iniiwasan ng matandang banggitin ito sa dalaga. Ngunit may mga panahon na hindi na ito kayang kimkimin pa. Anong ibig mong sabihin, Aling Rosario? Huwag mo masyadong lakasan ang boses mo, iho. Baka marinig ka ni Teresa. Alam mo namang ayokong masaktan ng batang yon. Pasensya na ho Ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi ka ba nababahala? Kung minsan si Miguel, parang iba kong tumingin eh. Meron din akong napansin. Masyadong marahas ang paghawak niya sa mga alagang hayop. Parang konti na lang papatayin niya na. Bata pa kasi yun, Aling Rosario. Hindi niya pa masyadong alam ang tama't mali. Baka inaalam pa lang niya ang mundo. Tumutuklas pa sa mga bagay-bagay. Huwag nating bigyang kulay kagad ang ginagawa ng bata. Pero iho, 11 anyos na ang bata. Hindi na normal yan. Parang wala siyang malasakit sa mga hayop. Baka ayaw niya lang ho talaga. Huwag na lang po nating banggitin kay Teresa. Alam niyo naman yun, baka sumama yung loob. Tama ka, sige, pero sinasabi ko sa iyo, may iba akong nararamdaman sa kanya. Paglipas ng ilang araw, katulad nga ng sinabi ng matanda, maging si Andres napansin na ang ibang kilos. Nagsimula ito habang kasama si Miguel sa bukid, sa ilalim ng araw na hindi naman masyadong mainit, ngunit may mabigat na pakiramdam sa lugar. Tahimik, walang huni ng ibon o kahit kaluskos sa damo, na para bang tumigil ang mundo ng sandaling iyon. Habang abala si Andres sa pag-aararo, napansin niya na habang tumatagal, natatakot na ang batang maarawan. Kahit noon ay hindi naman. Nakapirme lamang si Miguel sa gilid ng bukid, nakatitig sa malayong bahagi ng kagubatan. Tinawag siya ni Andres, pero hindi siya sinagot. Nang lapitan niya ang bata tsaka lamang lumingon. Ang mga mata, hindi nakikita ang taong nasa harapan niya. May bahagyang panginginig sa mga daliri ni Miguel. Ang paghinga ay bumagal, lumalim, parang may pinapakinggan o may naririnig na utos na iba. Bago pa man tuluyang mahawakan ni Andres ang bata, biglang tumigil ang hangin. Yumuko ang mga palay. Ang lupa sa paanan ni Miguel ay bahagyang umangat. Parang iniiwasan si Andres. Napatras ang binata. Kinusot ang mga mata. Nagbabaka sakaling namamalikmata lamang. Sa isang iglap, biglang nakita ni Andres ang pagpula ng mga mata ng bata. Hindi ang puting bahagi ang nagbago ng kulay, kundi ang dating itim na bilog. Biglang naging matingkad na pula. Miguel, ayos ka lang ba? Pinilit ng binata na lunukin ng takot. Kinumbinsi ang sarili na dahil lamang sa init at pagod ang nakita. Kaso nga lang, nanatiling pula ang mga mata ng bata. Walang sagot. Inilabas niya ang kamay, sinubukang abutin ito. Kumurap ang bata at tila nagising mula sa malalim na pagkakatulog. Nangumiti siya. Isang ngiting payapa na tila hindi angkop sa isang bata, na para bang hindi na bata ang nasa harapan niya. Muling kinusot ni Andres ang mga mata. Sa ikalawang pagkakataon, bumalik muli ang pag-itim ng bilog na parte ng mata. Tila nabunutan ng tinik ang dibdib ni Andres nang makita ito sa kanya. Miguel, ayos ka lang ba? Parang nakatulog ka ata. Ayos lang po ko. May tumatawag lang kanina. Anong ibig mong sabihin? Tayong dalawa lang naman yun nandito.
Hindi niyo po siya naririnig, Tito Andres eh. Magpapakita lang po siya sa mga taong gusto niya. Tila nabuhusan ng malamig na tubig ang binata nang marinig ito. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Miguel. Pinilit niyang tumawa. Umaasa na nagbibiro lang ang bata. Pero seryoso at may senseridad ang pagkakasabi nito. Miguel, Andres, halin muna kayo dito. Masyadong terik ang araw oh. Magpahinga muna kayo. Sige po. Tara na po. Wika ni Miguel. Umaastang normal na bata kung magsalita. Ngunit sa sandaling yun, tuluyan nang nakumbinsi si Andres na meron talagang kakaiba sa batang ito. Nagtungo si Andres sa tahanan ni Aling Rosario ng gabing yun. O iha, bakit naparinig ka? Anong oras na? Ngayon ka pa bumisita. Pasensya na po Aling Rosario pero eto, may mga dala akong prutas. Ayoko lang pong masayang kaya pinilit ko nang dalhin ngayon. Halina't pumasok ka na. Alam kong hindi yan prutas na yan ang totoong rason kung bakit ka nandito. Halika, halika. Sa loob mo sabihin sa akin kung ano man yang gusto mong sabihin. Pinapasok niya si Andres. Sabay sarado ng pintuan. Dama ni Aling Rosario na importante ang sasabihin ng binata. Napangiti na lamang si Andres. Nagpapasalamat na kaagad siyang naintindihan ng matanda. O sige iha, bakit ka nandito? Tama po kayo Aling Rosario. May kakaiba kay Miguel eh. Hindi siya ordinaryong bata. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa trauma niya, sa pag-abandona ng mga magulang pero parang imposible. Masyado pa siyang bata nang mangyari yun. Masakit man ang naranasan niya. Makakalimutan yun eh. Nandito kami ni Teresa tapos meron pa siyang Lola Rosario. Ayun na nga ang sinasabi ko. Pero ano ba yung nakita mo para magbagong isip mo? Nung nakaraan lang akala mo nababaliw ako tapos ngayon, ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Matapos ibahagi ni Andres ang nasaksiyan, nanlamig ang kamay ni Aling Rosario. Mas maganda siguro kung ipasuri natin sa albularyo. Sa tunay na may kakayahan, malalim na kaalaman sa lihim na karunungan. Limitado lang sa panggagamot ang kaalaman ko Saan naman tayo makakahanap ng albularyo? Ilan lang tayo mga residente dito. Parang wala pa ako nababalitaan na may albularyo. Huwag mo nang isipin yan, ako na ang bahala. Ang mahalaga, kung paano mong makukumbinse si Teresa na ipasuri natin ang anak-anakan niya nang hindi naiinsulto. Alam mo naman kung gaano niyan kamahal si Miguel. Tumango si Andres at kinabukasan, naghanap na ng albularyo si Aling Rosario. Kinabukasan sa loob ng bahay ni Teresa. Totoo nga Teresa, sinasabi ko sa'yo. Ang daming bata na merong lagdat ngayon. Kaya nga ipapasuri natin si Miguel para meron siyang proteksyon. Ano ka ba Andres? Ang lusog-lusog ni Miguel walang sakit. Gusto mo siyang dalhin sa pagamutan sa lugar na maraming may sakit. Paano kung doon siya mahawa? Oo nga no. Bakit hindi ko naisip yun? Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta binalaan kita. Mas gusto mo bang dalhin si Miguel kung kailan may sakit na siya? Nag-aagaw buhay? Tandaan mo malayo ang bahay mo sa bayan. Ilang sandali ang lumipas bago nagsalita si Teresa. Pero mukhang meron ngang kakaiba kay Miguel ngayon. Napangiti si Andres. Mukhang nakumbinsi na si Teresa. Basta, sa oras na magkasakit si Miguel, lagot ka sa akin. Bagamat umalma si Teresa, sa huli ay pumayag din ang dalaga. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil sa takot na maaaring may sakit si Miguel na hindi niya nakikita o sa huli ay mahirap nang gamutin. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, naroon nag-aantay si Aling Rosario. Hindi pa man naipapasok ang bata, bumukas na ang pintuan. Isang matandang lalaki.
Maputla ang muka at nanlilisik ang mga mata. Sumalubong sa kanila. Kita nila Andres na maayos naman ang pag-uusap ng dalawa. Kaya naman, laking gulat nang masilayan si Miguel ng matanda. Kagad napasigaw at tinulak sila palayo. Halos matumba si Teresa sa nangyari. Anak ng, ano ba naman kayo? Ganyan ba kayo tumanggap ng bisita? Ayos ka lang ba, Teresa? Wika ni Andres sa matanda habang inaalalayan ng dalaga. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang takot at pagkabahala. Hindi yan, bata. Ilayo nyo yan sa bayan. Sunugin nyo kung kinakailangan, kung hindi kayo ang susunod. Nasa uli ang pagsisisi. Huwag kayo magbulag-bulagan. Hindi tao ang hawak niya. Hindi na sila nakapagtanong pa. Sinarado kagad ang pintuan. Sinabuyan ng abo ang bakuran. Iniwang nagtataka ang tatlo sa gitna ng daan. Mula noon, nagsimulang magbago ang bayan. Nanilaw ang mga pananim kahit sapat ang ulan. May mga hayop na nawawala sa gabi. Manok, kambing, minsan ay baka. Natatagpuan na lamang kinabukasan. Tuyo at wala ni patak ng dugo. Sa gabi, may mga nakakarinig ng ungol mula sa bukid at ang mga aso ay ayaw nang lumabas ng bahay. Walang makapagsabi kung ano ang dahilan, ngunit sa bawat masamang pangyayari, ang takot ay tila unti-unting gumagapang patungo sa bahay nila Teresa. Isang gabi, habang magkasama si Teresa at Miguel, biglang bumukas ang pintuan sa isang iglap. Isang lalaking balot ng anting-anting at abo na may dalang baston ang biglang sumugod. Ang mata ay nag-aapoy. Sa kabilang kamay, merong hawak na patalim. Isang punyal na maraming nakaukit na simbolo habang patuloy na nag-uusal ng dasal. Lumayo ka! Wika ng matanda habang nakatutok sa kanila ang patalim. Sinabi ng lumayo ka. Bago pa mahuli ang lahat. Hindi mo alam kung ano ang hawak mo. Hindi tao ang inaalagaan mo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Wika ni Teresa. Baka sa boses ang takot, pagtataka at galit. Kagad niyang inilagay sa likuran ng bata. Hinaharang ang sarili kung sakaling aatake ang matanda. Lumapit muli ang matanda, ngunit hindi hinayaan ni Teresa na guluhin sila nito. Dali-dali niyang inilabas si Miguel sa bintana. Tumakbo ang dalawa papunta sa kagubatan. Bilisan mo, tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Hinabol sila ng matanda at doon nagsimula ang lahat. Sumunod ang matanda. Mabilis at walang pag-aalinlangan. Tumama ang mga paa sa lupa na parang alam niya ang bawat susunod na hakbang ng dalawa. Winawasiwas niya ang hawak na baston na may anting-anting. Umaalingaw-ngaw ang bulong ng orasyon at dahil dito biglang bumigat ang hangin. Nadapa si Teresa. Halos mabitawan si Miguel. Ngunit dali-dali siyang tumayo at nagpatuloy sa pagtakbo. Mula sa gilid ng bukid sumiklab ang liwanag ng apoy. Itinipon ni Mang Silverio ang isang bato na binalot sa papel na puno ng dasal at simbolo na siyang nagliliyab sa ere. Sumabog ito sa lupa. Nagbuga ng usok at abo. Umubo si Teresa. Ang mga luha ay umagos sa mga mata. Ngunit patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Hinila si Miguel patungo sa kakawyan. Pagpasok sa gubat naging mas madilim ang paligid. Ang mga sanga ay humahampas sa kanilang muka. Pero binalot niya ang mga braso kay Miguel upang sanggain ang lahat ng mga ito. Habang ang mga ugat naman sa lupa, tila mga kamay na humahadlang sa bawat takbang. Minsang natapilok si Miguel at sa sandaling yun, lumapag si Mang Silverio sa kanilang harapan. Anino ay nakatayo sa pagitan ng mga puno. Bagamat matanda na, napakabilis nito.
Naabutan pa rin ng dalawa. Huwag mo na tayong pahirapan. Tumigil ka na, tapusin na natin to. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo, babae. Makinig ka sa akin. Wika ni Mang Silverio. Kagad hinablot ni Teresa ang isang patpat at buong lakas niyang hinampas ang albularyo. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kahoy na tumama sa balat. Kagad napatras si Mang Silverio, pero kagad itong bumawi. Isang malakas sa suntok ang tumama sa balikat ni Teresa na siyang nagpabagsak sa kanya sa lupa. Muli siyang tumayo. Kahit nanginginig ang mga tuhod, binuka ang mga braso sa harapan ni Miguel. Kung gusto mo siyang patayin, dadaan ka muna sa akin. Wika ni Teresa. Ngumiti si Mang Silverio. Luha at ulan ang naghalo sa kanilang muka. Hindi mo alam kung ano ang pinagtatanggol mo. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat takbang sinasabayan niya ng bulong ng dasal. Ang batang yan ay hindi tao. Aswang siya, Teresa. Isinilang sa dilim. Isang nilalang na pinapakain ng dugo. Itinago ng mga magulang niya sa gubat upang hindi ko matagpuan. Oo, minahal mo ang bata at dahil doon isa kang mabuting ina. Pero balang araw, kapag nagising ng buo ang dugo niya, ikaw ang una niyang kakainin. Nanginginig si Teresa sa narinig. Humarap kay Miguel, nayakap ang kanyang likod. Muling ibinaling ng dalaga ang tingin sa matanda. Ano man siya, anak ko pa rin siya. Sa likod niya, unti-unting inangat ng bata ang ulo. Ang mga mata ay kumikislap sa dilim. At doon kitang-kita ni Teresa na hindi niya na kaya pang itago. Nahalimaw nga ang matagal nang naghihintay sa loob ng bata. Tumindig si Miguel sa likod ng dalaga. Hindi na bata ang anyo ng kanyang anino. Humaba ito. Ang mga matang maamo ay naging pula. Umalingaw-ngaw ang mahabang ungol mula sa dibdib ng bata. At sa isang kisap mata, sumugod si Mang Silverio. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa gitna ng ulan. Isang malaking liwanag ang umalingaw-ngaw at napuno ng usok ang paligid. Nang mawala ang usok, nakita ni Teresa na nagbago ang anyo ng anak. Humaba ang mga kuko. Ang mga braso ay nabalot ng itim na ugat na dumaloy sa buong katawan. Tumalas ang mga ngipin. Ang buhok ay tumaas at naging matalas. May mga kaliskis sa balat. Nakatayo si Teresa sa pagitan ng dalawa. Ang batang minahal niya bilang sariling anak. At ang lalaking naniniwalang tanging kamatayan lamang ang lunas sa kasamaan. Iwinasiwas ni Mang Silverio ang punyal na may ukit na orasyon. Tumama ito sa balikat ni Miguel at doon sumabog ang liwanag na parang kidlat. Pero hindi umurong ang bata. Hinawakan niya ang talim habang ang laman ay umuusok. Buong lakas niyang inihagis sa matanda ang sandata. Nang tumama ang punyal kay Mang Silverio, bigla itong tumalon sa kinaroroonan ng albularyo. Buong lakas, inihagis ang matanda sa kakawyan. Nabiyak ang kahoy, naglaglagan ang mga dahon. Biglang tumawa ng napakalakas ang matanda. Hindi ka pa ganap na aswang. Hindi ka pa buo. Pero sapat na ang lakas mo upang pumatay. Hindi makapaniwala si Teresa sa nakikita. Sa bawat galaw ni Miguel, ang lupa ay nalalanta. Ang mga ugat ay nangingitim. At tila sa bawat yapak nito, may sumpang iniiwan ang mga paa sa bayan. Muling sumugod si Miguel. Mabilis, marahas. Tinamaan si Mang Silverio sa dibdib. Tumilapon ang mga anting-anting. Ngunit bago pa niya tuluyang masugatan ng matanda, sumulpot si Andres. Hawak ang itak.
Pero hindi ito nakatutok kay Miguel, kundi sa pagitan nila. Bagamat ilang taong inalagaan ni Andres ang bata, hindi siya nagdalawang isip na umatake. Tumilapon si Andres at katulad ng albularyo, tumama din ito sa mga kahoy. Duguan ngunit lumalaban pa rin. Nagpatuloy ang laban nila Miguel at Mang Silverio. Pero ngayon, pinipilit ni Andres na pigilan ang dalawa. Kailangan mong mamili ng panig, Iho. Hindi mo pwedeng iligtas kaming dalawa. Dahil kung mangengialam ka lang, siguradong ikaw ang mamamatay sa labang ito. Hindi pwede. Itinuring ko rin na anak ang batang yan. At kahit na alam ko may katotohanan ng pinaglalaban mo, baka pwedeng makahanap tayo ng ibang paraan upang hindi maging ganap na aswang si Miguel. Hangal ka ba? Kitang-kita mo na hindi bata ang pinaglalaban mo. Isa siyang aswang. Kung ikaw na ilang taong nag-alaga sa kanya, hindi man lang nag-alinlangan na atakihin, paano pa ang bayan? Ang mga taong hindi kilala ng nilalang na yan. Hindi totoo yan. Teresa, umalis ka na dyan. Huwag kang mangialam. Kagad hinarang ni Andres ang sarili nang umatake si Miguel sa direksyon ni Teresa. Nagulat ang dalaga sa nakita. Halos mapalood na lamang sa panlulumo. Lumapit si Andres, basang-basa, duguan at ang mga mata ay puno ng takot at pag-ibig. Pinilit buhatin ang sarili papalapit sa dalaga. Teresa, makinig ka. Hindi ka ligtas dito. Kahit gaano pa natin kamalang bata. Hindi siya tao, Teresa. Hindi niya tayo maiintindihan. Katulad ng sinabi ng albularyo, sa oras na mabuhay ng tuluyan ng dugo ni Miguel, ikaw ang uunahin niya. Umiling si Teresa. Ang mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos, sa pagpatak sa lupa. Pero anak ko siya, Andres. Minahal ko siya mula pa nung wala siyang pangalan. Paano ko mabubuhay kung alam kong isusuko ko lang din siya? Hindi mo siya isusuko, Teresa. Pinaglaban mo siya hanggang sa uli. At nang wala ng ibang paraan, pinili mo pa rin na maging isang ina. Hindi lang ina ng isang bata, kundi ina ng buong bayan. Napaiyak na lamang ang dalaga. Hindi niya matanggap na makalipas ng ilang taong kalungkutan, ang sandaling kasiyahan niya ay muling babawiin ng panahon. Hinawakan ni Andres ang mga kamay ni Teresa. Magaspang man ang mga palad, ngunit may init at totoo. Huwag kang umiyak, Teresa. Hindi ka nag-iisa. Minahal ko rin ang bata at hanggang ngayon mahal pa rin kita. Hindi ko man inamin sa'yo noon dahil may karelasyon kang iba. Pero mula pagkabata natin hanggang sa sandaling ito, hindi nagbago ang nararamdaman ko sa'yo. Kung iiwan mo to, kung pipiliin mong iligtas ang bayan, nandito ko. Maaari tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Hindi kita papabayaan. Hindi makapaniwala si Teresa sa mga naririnig. Pero bago pa siya makapagsalita, sa gilid lumapit si Aling Rosario. May hawak na abo at isang gintong tali. May paraan, hindi para iligtas siya, kundi para pigilan ang kasamaan. Napatingin si Teresa kay Miguel. Sa gitna ng anyong halimaw, naroon pa rin ang batang tinuruan niyang magbasa. Ang batang humawak ng kanyang kamay. Ang batang nagbalik ng liwanag sa kanyang buhay. Nanay? Nanay? Wika ni Miguel. Humagulgol si Teresa. Isang hakbang papalapit. Isang yakap. At maaari niyang piliin ang sariling kaligayahan. Ang maging ina ng batang ito. Ang batang iniligtas niya sa ulan. At ang batang nagligtas sa kanya sa kalungkutan. Pero sa likod nito, narinig niya ang ungol ng lupa, ang iyak ng bayan, ang mga inosenteng masasawi kung sakaling magpapasya siya ng mali. Lumod si Teresa sa harapan ni Miguel. Hinaplos ang pisngi. Patawad, anak.
Mahal kita, pero hindi kita pwedeng piliin. Tumango si Aling Rosario. Itinapon ng abo at itinali ang gintong lubid na dala. Binasa ni Mang Silverio ang huling orasyon at sa isang hiyaw na umuga sa kagubatan, bumagsak si Miguel. Ang anino ay naglaho. Iniwan muli ang anyo ng bata. Tahimik, payapa, puro patak ng luha ang dumadaloy sa muka. Kagad pinunasan ni Teresa ang pisngi ng bata. Maigpit itong niyakap. Tahimik na lumapit si Aling Rosario. Inabot ang panyo sa gilid ni Teresa. Nakahanda upang punasan ang mga luha ng dalaga. Ang puso mo ay sinubok ng dilim at ang pinili mo ay liwanag. Yan ang kapalaran ng tunay na ina. Hindi naging madali ang pag-usad ni Teresa. Lumipas sa mga buwan. Unti-unti na ring natuto si Teresa ang muling ngumiti. Si Andres ay nanatili sa kanyang tabi. Hindi bilang tagapagligtas, kundi katuwang sa buhay. Sa mga gabing tahimik, doon niya hinayaan ang sariling umiyak sa bisig ng lalaking matagal nang nagmamahal sa kanya. Kalaunan, dumating na rin ang panahong nagdalang tao muli si Teresa. Halo-halo ang naramdaman niya. Tuwa sa pag-asa, pero may takot at lungkot dahil sa maaaring kantungan muli ng pagbubuntis na ito. Ngunit sa tulong ni Andres, na walang sawang nagbabantay, nag-aalaga at nagmamahal, at ni Aling Rosario, na muling nagbukas ng baul ng mga lamang gamot. Sa wakas, makalipas ang 9 na buwan, isinilang ng dalaga ang isang malusog na sanggol. Hindi na siya dinala sa ospital. Wala na ang mga puting pader na nakasanayan, mga puting pintura na nakakita ng labis na hinagpis. Kahit sa bahay siya nanganak, matagumpay niyang nailabas ang kauna-unahang batang matatawag na sa kanya. Malinis ang mata, mainit ang balat, walang anino o kadilimang nakasunod. Hindi masukat ang tuwang naramdaman nila Teresa at Andres. Sa huli, natupad ang matagal ng inaasam. Isa na siyang ina. Sa huling tagpo, makikitang hawak ni Andres ang bata habang si Teresa ay nakatanaw sa bukirin. Muling luntian, muling buhay. Humangin man ang marahan at sa unang pagkakataon, tuluyan ng naging maligaya ang istorya ni Teresa. Ang isang babae na nag-ampon ng kadiliman. Alam niyo ba itong hawak-hawak kong bracelet mga kabayan? Ang tawag dito ay Maracuyo bracelet. Ito yung pinakasikat na bracelet ngayon sa Lika Merchandise. Sobrang dami ng sold. Pakita mo. Pero bakit nga ba ganun karami ang bumibili ng Maracuyo bracelet mga kabayan ko? Ang Maracuyo bracelet ay depensa espiritual, kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Pero hindi lang siya natatapos bilang depensa espiritual mga kabayan. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta o balik sumpa. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo mga kabayan, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na alam mong may nakaaway ka, may mga tao na hindi ka gagawa ng maganda sa espiritual na aspeto, pwede mong subukan ang Maracuyo bracelet. Hindi ka lang magkakaroon ng depensa espiritual, magkakaroon ka rin ng opensa dahil ibabalik ang sumpa na ibinibigay sa'yo. Kung interesado ka kabayan, i-visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.